Magandang hapon din sa lahat ng mga nasa labas ng bakod, ang mga magigiting at makabayang kapulisan. Palakpakan po natin sila. Salamat sa pangangalaga ninyo sa kapayapaan ng rally ito. Mabuhay ang lahat ng Pilipino! Mabuhay ang lahat ng Pilipino! Mabuhay si Melby! Salamat po sa Clergy for Good Governance. Palakpakan po natin ang mga kaparian sa aming pong mga pag-meeting, mga ilang buwan na ang nagdaan. Patuloy po kaming nananalangin para sa pagbabago ng ating bayan. At ngayon nga, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang mga Protestants, at ngayon po kaming mga Council of Evangelical Churches ay kasama sa isinisigaw sa hapon na ito. Mabuhay ang simbahan! Alam niyo po, mayroong talata sa Biblia. Marahil ang inyong pare, ang inyong pastor, nabasa na ito sa inyo ngayon. Ang sabi po sa Biblia, mapalad ang bansa ng Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili sa ng kanyang sariling mana. Sinong may 500 or 1,000 pesos dyan? Meron kayo? Meron. Tinignan ko yung wallet ko, wala din ako eh. Pero sa wallet natin, kung may 500 kayo o 1,000, nandyan po yung versikulo na yan. Mapalad ang bayan ng Diyos ang Panginoon. Blessed is the nation whose God is the Lord. Palakpakan natin ang tawag sa bayan natin, lupang hinirang. Alam po ninyo, ang Pilipinas, ito ay para sa Diyos at nilikha ng Diyos para sa mga Pilipino. Pero bakit nagtataka tayo? Bakit hindi natin nadananas ang pagpapala ng Diyos dito sa lupang hinirang? Sa tagal na ng Kristyanismo, 500 years tayo. Bakit ganito? Tayong lahat ay nagdurusa. Alam po ba ninyo, lahat tayo ay may pananagutan. Kaya ang panawagan natin, hindi isa, hindi pangalawa, kundi lahat tayo may pananagutan. Subalit, higit sa lahat, yung mga nangunguna sa atin, may pananagutan kayo at tayong lahat. Palakpak naman po dyan. Una, ang mga leader, lalo na yung mga nagnanakaw sa kabayan, sa kaban ng bayan, at walang takot na paggawaan ng kasamahan. Ang simbahan po ay kasama ng taong bayan. At ang lahat ng magmahal sa ating lupang hinirang, ang simbahan ay tutol sa walang habas na pagpatay sa mga Pilipino. Bawal pumatay. Ang simbahan din po ay tutol. Ang Biblia at ang Diyos ay binigyan niya tayo ng kautusan. Bawal ang magnakaw. Kasama po natin dyan ang Kingdom Keepers. Palakpakan po natin, mga pastor po yan. At nandun pa ang iba. Palakpakan natin yung mga pare na nandito at mga seminarista. Yan po ang itinuturo natin. Bawal pumatay, bawal ang pagnanakaw. At ang simbahan ay kasama po na sumisigaw dito. Hindi lang kami nananalangin. Ngayon, noon pa man, sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, dito rin sa EDSA, kasama po ang mga pare at ang mga pastor. Kaya kami po ngayon ay patuloy na dumadalangin, tumitindig upang tutulan ang lahat ng ito. Mananagot ang dapat managot. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Bishop Noel Pantoja. May iba nagsasabing bakit nakikialam ang mga pastor at mga pare, mga religious leaders sa pamahalaan. Gayon meron nakalagay na separation of church and state. Tama po, nasa ating batas ang pagkakahiwalay ng church and state. Pero hindi po natin pwedeng ihiwalay ang state sa ating Diyos. Amen? Ang bayan ay hindi pwedeng ihiwalay sa ating Diyos. At ang ating Diyos ay nakikinig sa hinaing ng ating bayan. Kaya po kami mga
kapastoran, mga kaparian, kasama po natin ang iba mga imam, ay patuloy na nanawagan na talagang ang ating tagapamahala ay isaayos ang kanyang pamamahala. Dahil po nakalagay na tulad na sinabi ko na sa panalangin, ang ating pamahalaan ay inalaga to promote what is good and restrain what is evil. Kung ang namamahala ay hindi na ay talagang nakakaroon ng kanyang pagpapasasa sa yaman ng bayan, sa kabanang yaman ng bayan, ay ating pong pananagutan din bilang mga mamamayan na magsalita at humiling sa Diyos na sila po ay managot. Isa lamang po ang idadagdag ko. Nandun ang ating kahilingan sa confidential funds and all others. Pero alam niyo ba na merong resolution number 10 ng ating Kongreso? Alam niyo ba yung resolution number 10? Ang resolution number 10, ang bawat congressman tumatanggap ng allowance. At yung allowance na yon, wala ng liquidation, wala kailangan ng resibo. Ang kailangan lang nila ay magbigay ng certification na kailangan tinanggap at ginastos yun. Aba, ay paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na mag-imbestiga ng katiwalian? Dapat mag-umpisa muna sa kanila. Sapagkat sa resolution number 10, nandoon na sila ay tumatanggap ng allowance. Hindi ko alam kung gano'ng kalaki. Pero sabi ng isang kaibigan ay kabuuan ay 16 billion ang sa Kongreso ay meron silang tinatanggap na gano'ng allowances. Walang liquidation, walang resibo kailangan, certification lang ang itatanggap. Commissioner Heidi, dapat ay dumami sa COA. Mga kababayan, humiling po tayo sa ating mga kongresista, sa ating mga senador, sa ating mga namamahala, na huwag po nilang iwagas ang pera ng ating bayan. Dapat mapunta sa edukasyon, mapunta sa ibang pangangailangan, ay bakit po na imubulsa at nagpapasasalawa sila na walang pananagutan. Panahon na upang tayo ay tumulong sa Diyos at hilingin na itigil na itong resolution number 10 para panagutin ang ating pong mga mambabatas. Ang politiko ay bigay buhay, hindi hanap buhay. Sama-sama tayong lumapit sa Diyos para po maging maayos ang ating bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Philippine Council of Evangelical Churches. Inimbitahan po natin ang susunod na banda na umakyat po at mag-set up. At habang po nag-set up ang ating banda, ay makikinig po tayo sa ilang solidarity videos mula po sa CCGG members at partners na sina former Senator Laila De Lima ng Mamamayang Liberal, Mr. Leo Martinez ng Congressman Malik Manaog at si RC Bishop. Maraming salamat po sa mga kaalyado natin at kaibigan na sumusuporta sa atin. Cue video. Salamat po. Isang napapagod. Ngayon ay lumalaban! Sa ngalan ng pananampalataya. Tayo interesado kayo no, Laila?